Everybody say the Bible. At ang mingon o kusog the Bible. Okay, ako'y duha ka illustration pakita. Kani yung sama ni siya. Siya tawag kani. Book. Libro. At ang mingon libro. Book. Libro. So kung libro doon na siya ay author. Ang author aning libro kung tanaw si Michael Pearl. Ang author aning libro si Michael Pearl. Ang maayo ug dautan nga libro mo niyang title. So ang libro nga maayo ug dautan picture ni siya sa una-una ni Michael Pearl. No, kay siya may nagsulat ani. So base sa iyahang nasabtan, although gikan gihapon sa Biblia ang mga bersikulo nga iyang gisulat, pero limitado kini kutob lang sa nasabtan ni Michael Pearl. Pero kini ako ipakita ninyo unsa ni? Unsa ni? Kusgo na to. Unsa ni? Everybody say Bible. Bible. Ang tanang Bible. Bible. Unsa ni siya? Bible. Kani unsa ni? Libro. Kani unsa ni? Bible. So dili pwede nga imong iparihas ang Bible sa libro. Tungod kay ang libro limitado sa una-una sa author. Pero ang Bible, there are 40 authors nga nagsulat, 40 ka author. Pila ka author? 40 ka author nga nagsulat niini aron mahimong Bible. O kining mga authors, wala jud sila nagkakitaan. And they are from 1,000 years apart. Libuan ka makatuigan, ang uban makigsunan from Moses ngadto kang Juan the Beloved nga nagsulat sa Revelation, and si Moises nga nagsulat sa Genesis. Pila ka years? Pila ka years? Ang ilang gap, was na nagkita 1,000 years, more than 1,000 years nga gap from Revelation, from Genesis to Revelation. Ang mga author, 40 authors wrote the same subject. O ganamang subject nga isa pagsulat o nahimong Bible, usa lang. Kabalo ka kung saan ang subject? Usa ang subject? Mahitungod ka? Jesus. Everybody say Jesus. Jesus. That's why you can find Jesus in every scriptures, in every book of the Bible. From Genesis to Revelation, I can show you that Jesus is the subject of this book. Si Ginoong Jesus mao ang subject ani nga libro. The Old Testament, magigsunan sa Old Testament gikan sa Genesis, no? Hangtod sa the book of pinaka-last sa Old Testament, Malachi. Gisulat ka na magigsunan as prophecy. Pagpanag na sa pagkatao ni Jesus. Doon na dihapoy gisulat diha na history, doon na gisulat diha ng mga testimony, doon na mga gisulat diha mga igsoon ng mga kaliwatan na diha. Pero kung imbasahon, ang purpose sa pagsulat niya ng tanan aron itudlo ang umaabot nga Mesiyas nga mao si Ginoong Hesus. Pagpaka nato si Jesus. Amen. And how amazing nga kini mga author wa man nagsabot, pero ang ilang mga nasulat o pariho
tukma nga naman tungod kay nagmanto kanila mao ang Espiritu sa Dios aron isulat ang ilang isulat. Amen. And to prove, magbasa tag mga bibilang na scripture diha sa Old Testament nga naa ang katumanan mabasa sa New Testament. Palihog kong abli diha sa Micah chapter 5. Micah chapter 5. Mas pasila, Mikias or Micah. Diya sa inyong kwan. Chapter 5 verse 1. Dali yan. Okay, now, gather yourself in troops, O daughter of troops. He has laid siege against us. They will strike the judge of Israel with a rod on the cheek. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the... Katong primero, it's a prophecy of kanang prophecy to sa mga nasod nga mo go against sa Israel sa magkatawhan sa Ginoo na natuman, no? Ambot gano kagamay ra sa Israel pero daghang nasod ang gusto mo pulbos o nasuya sa Israel. Pero tungod diyan ang kigsunan nagingon ang Dios, but you Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, o yung pinakagamay kalungsod sa Juda, ang Bethlehem Ephratah. So yun na, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. So kini, gi-prophecy ni Prophet Micah. Kinsa may subject diha? It's Jesus. Asa matao si Jesus? Sa Bethlehem. Who's going forth are from the old, from everlasting. Sa laing version, gusto na ko basahon kay na indot kayo. Saan na version yung ibasa? Tagay na ko NIV or NLT. Ano gusto makita o gusto na akong mabasa. Kani, verse 2 diretso. But you, Bethlehem Ephratah, are only a small village in Judah. Yet, ruler of Israel will come from you, one whose origins are from the distant past. Origin are from the distant past. Pero dito sa King James are from the everlasting. Baliki sa King James. Di ba? Tanawa ang difference. Tanawa ang difference. Baliki ito itong ibasa kanina. New King James Version, ibalik. Whose goings forth are from the old. From everlasting. So that from everlasting. So, si Jesus kuno mataw sa Bethlehem o kana mong mataw nga bata mahimo siyang ruler sa Israel. O ang maong bata nga mataw gikan sa karaan kaayo pinakaunang panahon nagikan sa panahon nga walay katapusan. Kabalo ba karon si pasabot ana? Alpha and Omega. Asa nato na mabasa? Nasa Revelation. Jesus is the Alpha and the Omega. Now, ato ta sa Matthew chapter 1 verse 20, sugod nagbasa sa 23. Matthew chapter 1. Behold, the virgin shall be with child, and bear a
son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Kani karon ang katumanan sa prophecy, no? Gikan sa gisulat sa mga propeta ni Micah ni Isaiah centuries ago, naana ang katumanan sa Matthew 1:23 hangtod sa 25. Padayon na itong basa. Tawgon niya ngalan ng Emmanuel. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and talked to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Everybody say Jesus. Jesus. And he called his name Jesus. Jesus. Now, balikan na ito, basa ang Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, Amen. and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Everybody say Mighty God. Mighty God. Ang tanan mo singit pagkusog, Mighty God. Mighty God. Everlasting Father, Prince of Peace. Kinsay subject ani? Jesus. Kinsay subject ani? Jesus. Jesus. Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Gisulat na nidaan sa Bible, sa prophecy, sa Isaiah. And then ato nang gibasa sa Matthew chapter 1, ang katumanan sa propesya na tao si Jesus. No? Ang Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, and the Prince of Peace. Kinsa daw na siya? Kinsa ang Mighty God? Jesus. Kinsa ang Counselor? Jesus. Kinsa ang Everlasting Father? Jesus. Kinsa ang Prince of Peace? Jesus. Inaya sa inyo ang Jesus. Everybody shout, Jesus! Jesus. Di nga nung napamay mo ingon na si Jesus dili Ginoo. Nga nung napamay mo ingon na si Jesus dili Diyos. Wa sila nagbasa sa Bible? Unsa di ay ilang gibasa? Ha? Muna akong giingon, from Genesis down to Revelation, one subject lang na. It's about Jesus. The mighty God, Wonderful Counselor, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Siya ang hisgutan din his Biblia. Amen. Ang imong manluluwas. Ang tig-ayo sa imong balatian. Amen. Ang tigtakbo sa imong pagkinahanglan. He's Jehovah Jireh. Amen. He's Jehovah Rapha. He's Jehovah Shammah. He's Jehovah Shalom, the Prince of Peace. He's Jehovah Mikadesh. Wailain ngalan nga gihatag ikan sa silong sa langit nga subject ining libro ha, si Jesus lamang. Amen. And so, unsa ni? Oh. Libro. Unsa ni? Bible. Bible. Pero sultihan ta ka, dili ni siya kay papel ra o pulong ra nga gisulat din. When you say Bible, it is not just a book. It is a person.
Ligo na ko, binisay ko na ko para masabtan nimo. Dili ni libro, Bible ni. Kung sa diyang moingon ta Bible, dili ni siya kay pulong ra. Apan kini persona. O kana nga persona mao si Jesucristo nga Dios. Pagpakan nato niyo. So if you want Jesus to be real sa imong kinabuhi, kung gusto ka na imo pang mailhan pag-ayo si Jesus, o imo pang masabtan pag-ayo ang iyang plano, o kung gusto ka na imo pang mapalawman ang imong relasyon diha kang Ginoong Jesus, basaha ang imong Biblia. Pila ka nagbasa sa imong Bible, Lovely? Pila ka nagbasa sa imong Bible? Asa man imong Bible? Ha? O basig, mas daghan pa nato gibalik-balik og basa ang chat sa to ang crush. Kaysa bersikulos Biblia. Si Biningin, katulo sa isa ka tuig niya balik-balik og basa ang Bible. Amen. Wa na siya TV. Ang iyang cellphone, lahi ang tikunit. Kung may mga importanteng text, schedule o tawag, may balo na lang siya. Wa na gid siya cellphone nga gigunitan. Gawas lang siya ang iPad o ang iyang Bible. 3 times a year. Ug iyan na lang gibuhat sulod sa duha ka dekada, meaning 20 years. Sumura na lang ang Bible, mga kaigsuunan, na anan is utok kasing-kasing ibinihin. Amen. Bumitaw nga, tanaw ni Mus TV, sa diyan si binihin, magkrusada, niya nakaputi pa, niya puti nagbuhok, puti siya tanan. Naburang na siya ang anghel, tanaw. Bisig sa TV lang ni mo tanaw, makahilat ka. Ang anointing, grabe no? Ang-feel niyo. Ang glory sa Ginoo. Nga naman, gihimo niya ning asawa. Gihimo niya ning asawa. Labaw pa sa asawa. Kay kini Bible, mga igsuon mo na ang iyang giatubang permi. Ano mingon siya na? Tungod kay abot na ang panahon siyang kinabuhi, nahapit na siya mo uli. Uingon niya, I want to finish strong. I want to finish well. Pero ang iyang testimony, mauni. Though 20 years na niya gibalik-balik kung basa, 5 ka, times mo na 3 times a year. Times 20 years. Kapila niya, nabasa balik-balik ang Bible. Pero ingon siya, pero sa matag higayon nga kung basahon ang Biblia, presko pirmi sa akong pagbasa. Amen. Fresh revelation na nasa bagong padayag every season, every year, nitong pandemic, no? Nasib padayag ikan sa pulong sa Ginoo. Every president na moabot, lahi-lahi ang padayag. Every time bubasa siya ng Bible, lahi-lahi ang padayag. Sinunod siya. In every time, every season, basahon niya ang Bible, doon na yung mga presko gihapon na mensahe, gikan din eh. Amen, amen. Do, kini mga kaigsuunan, matod ba sa John, katapusang bersikulo, dili mangyud ni kompleto. Kaya ingon pa ni Juan, kung gisulat kuno tanan ang mga gisulti o gibuhat ni Jesus, bisan pa ang tibuok kalibutan, dili paigong kasudlan niini. Labot pasabot, wala gihapoy makatugkad
Amen. sa mga misteryo sa Diyos. Amen. Pero yung ihatag ang Biblia, aron na iyang ablihan, ang gusto niyang ablihan, ipahibalo ang gusto niyang ipahibalo, ipaila ang gusto niyang ipaila. Nga na kanina. E nga ni, kung lang gani dinis Biblia, more than enough na. Nga naman, kaya ang Bible consists mag-exunan of scriptures nga kumplito na ang katubagan para sa imong pagkinahanglan. Specific na pagkinahanglan. Pero sa general na tagbo, general na sulbat, general na answer, it's a person. Amen. And His name is Jesus. O atong ibasa mga kaigsunan sa John chapter 1, verse 1, He is the Word. The Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelleth among us. Kinsa man tong nahimong tao o ning-ipon kanato. Mao tong gipakatao dito sa Bethlehem. Kagingon sa Mateo 1, 23 hangtod sa 25, His name is Jesus. His name is Jesus. And He is the Word. So kung gusto ka na mailhan mo si Jesus, gusto ka na masinatihan mo si Jesus, gusto ka na makakita sa naong ni Jesus na ara sa imong Biblia. Suko yawa ba? Hallelujah. Ang tanawa si Jesus, no? Pag singgit ni Jesus, wala huwag tayo. Napito ito yung chat dito sa Gipos, Mimi, nga wali na ko itong Domingo. Siya na. Kinis Pastor JC magwali ba, mga lagput yun. Mga lagput atong kalag. Makurata ng yawa. He is Jesus, the Word. Amen. So ang Bible, it's the face of Jesus. It's the heart of Jesus. Amen. It's the mind of Jesus. It's Jesus Himself. So kung gusto ka na imo makauban pero ni si Jesus, masinati si Jesus, read your Bible. And pray every day. Hindi mo katapan ina basa-basa po ng Bible. Ha? Read your Bible and pray every day. Nakipasahon sa Philippians. Palihog ko. Philippians chapter 2 verse 16. Philippians chapter 2 verse 16. Philippians 2:16. Naan din na kagutan. Holding fast the word of life. Unsa daw ni? Word of life. Unsa daw ni? Word of life. Kung gusto kang mabuhi, gikinahanglan nimo ang pulong sa Dios. Kung wa kay pulong, wa kay Bible, wa kay basa-basa, you are a zombie. Zombie ka. Dili kay tungod na bakunahan kag COVID vaccine. Pero tungod kay wa kay pulong sa Ginoo, mura kag zombie. Daghan kaayo karon mga tao nga daw zombie. Buhi pero patay. Nga naman, way pulong sa Ginoo. Kaya makahimo lang kanimo nga buhi maura ang pulong sa Ginoo. The Word of Life. And who is the Word of Life? Jesus. And so how can we define life?
There is no definition of life. Walay definition sa kinabuhi. Unsa daw? Walay definition sa life. Because life is not a thing. Life is a person. Amen. Kung wala ka niini, murara kang hayop or mas masahol pa sa hayop. Suko ba yung mga bayot ani pag-ingon ni Bakit? Ang tanong, naibaw ka nga nag-exist, buhay sila, living plant, nga naman green, namunga, makita ninyo nga they are living plant. Ang mga hayop, irot, tanan kasi sa hayop, makita ninyo living animals, kaya nagdagandagan. So they are living animals, but they don't have life. Wala sila'y life. Ang tao ay kitagaag chance ani. Pero na mga tao mawa mo dawat sa life. Pag lalong-lalong na ni. Amen. Ano saan ni pastor nga na matay naman hinuong ani? Because the purpose of living dili aron maminyo, manganak, madato, dili aron magpakayaman, dili aron maglipay-lipay. The purpose nganong nakakaroon dinhi, ikaw, nganong nakakaroon dinhi, nganong ingana ka, nganong naa ka, dili aron imong makaila imong sawa, imong bana, imong mga silingan. Nganong gitagaan na dyan sa Ginoo diri sa kalibutan, aron maila-ila nato ang kinabuhi. Gihapon mo kakuha. Amen. Maila-ila nato ang kinabuhi. Kinsa man ang kinabuhi. Jesus. Muna purpose. And so if you know your purpose, and if you know who is life, Amen. di ba magkainong ka? Lord, take me home. Bago na una po kadayon, nadaghan pa mang imong walihan. Amen. Bitaw, sa dihan, imo nang masabtan ang purpose sa kinabuhi, sa dihan, imo nang igsuon, kana bitaw na kas presensya sa Ginoo. Kadto bitong first time ko nakasakay ng eroplano, I was 17 years old. Kadtong gi-recognize ko nga pastor ko, pero nagpastor ko sugod 12 anyos pa ko. Pero gi-recognize ko nga pastor ko, 17 years old ko. So kadto, mao na tong time nga murabag na nakoy pako. Murag na nakoy naong ba? Kay na master ko 12 anyos ko. Wa man jud ko nagsaba-saba di ko mag-apil og mga meetings kay wow ko kay bata ko. Pero sila mahibalo ang kasing-kasing subot na sa Ginoo, ni say yes na sa Ginoo, nagwali na ko, 12 years old ba ko, nagpastor na ko. So when I was 17 years old, gituboy ko sa Ginoo, gipaila sa Ginoo, nga ako, iyang gitawag, ingon nga pastor. Pinagi ni Pastor Anthony Dumalaga, akong papa, iya kong gitawagan sa radyo, Pastor GC, ang youngest pastor nato diha sa Samal. Ako gitawag sa pag-ani sa Davao, kay umanon kanamo sa Cebu, alang sa Pastors Conference. Worldwide Pastors Conference. Worldwide. O ang speaker ni adto si Pastor Dick Iverson, ikuha na sa Ginoo. Kung nasa libro nga iyahang ihatag kanako as a gift, planting churches that last. Amen. Pagtukod og simbahan nga dili mawala. Ug doon na siya prophecy sa ako. Nakadaog ko as the youngest pastor sa tibuok kalibutan. Amen. Sulat ko ng talangan ko na news. Pero wala pa may Facebook tingali itong panahon na.
Wa mo trending. But I was given by Zone the prize as the youngest pastor. Mura kong si Jesus nagsugod og wali 12 anyos. Nagdung mong panahon, samtang nagsakay kong eroplano, grabe na kong sigig hila, grabe presensya sa Ginoo. Dili lang kaya tungod nakasakay kong eroplano, but because I was magkaigsunan, lived by God, and I feel alive. Grabe ko. Iba talaga ang pakiramdam. Katong time. So nagsakay kong eroplano, ngayon ko, Lord, umahagsa ng eroplano, Ginoo, I'm ready. Kung namin nakadungog ato akong ampo, mag-rebuke tingali. Pero that was my prayer that time, and I was innocent. Kaya naman, all I know, I'm ready. All I know, I'm alive. Kabalo ka, that's katong experience, mautong experience na ko ang magayon ko, this is real life. Amen. Mao ni kinabuhi. So tanaw mo na ako. Tanaw mo na ako, tanaw. Anong libatan mo na ako, dili tungod kay gwapo ko. Libatan mo na ako, aron nga makuha ninyo Amen. ang mensahe. Amen. I want to get your attention. Amen. Kaya uban ninyo din ha, kipagpasiplat sa inyong cellphone. So dihi sa naon yan na ng chat. Tanaw na ako. Without Jesus, you are dead. I'll say it again. Without Jesus, you are dead. Right. Without the Word of God, you are dead. Introduction para ba to? Amen. Introduction pa to sa ito ang series na Bible. Now, adto na ta sa part 1. Dinumdumi nga ang pulong sa Ginoo Word of life. So without the Word of God, we are dead. So what is the definition of life? Balik ko na ako. What is the definition of life? Jesus. Jesus. Pag matanong ganin mo, what is life? Tubagan ninyo, Jesus. Amen. Because without Jesus, you are not living at all. Ato na sa itong part 1. Introduction pag ito. Okay, part 1 na to, the bread of life. Tagay na kung tubig mamipiliyo. The bread of life. Everybody read, the bread of life. Okay. The Word of God is our spiritual food. Amen? Gamayaan namin. Kanginos ang nikuto. The bread of life. You can read in Exodus chapter 16. Makita ninyo, di pa ulanan sila sa Ginoo mana. Pero literal ito. Karon matinsunan. Sa John chapter 6, mabasa po ninyo, gani ang Ginoo nagmilagro sa pan. Himo niyang daghan, no? Ang pan. Pila ganito ka pan? 5 ka pan o 2 ka isda. I-multiply sa Ginoo. No? Exodus 16 and John 6. Grabe diya, mga milagro na may tungod sa pan o pagkaon. Sa ato pabot pasabot, God is so concerned about our food. Amen? Ang Ginoo concerned sa ato ang mga pagkaon. Literally, mabitaningon siya, I will provide your needs. Ay kabalaka ng pagkaon, dili ka pagugman sa Ginoo. Nagbuon din na sa Ginoo. Amen. Ang dapat nimo kabalakan kining pagkaon sa kalag. Amen. Amen. Kung ay dun mong absent o simbang Domingo kay mao na ang panahon na espesyal na putahe inyong makaon. Do sa Amen. balay, makakaon diya kung magpulong sa Ginoo, magbasa mo sa Bible, pero espesyal kayo ang putahe kung bira ni basta Domingo. Amen. Hindi mo katapa din ayaw yung absent o simba. Verify absent.
The Word of God is the bread of life. Hindi mo katapos ina ang pulong sa Diyos pagkaon. Sa Diyos, magkakon. Kaon. So, ina yung katapat pag-usap, ina maunang kaon yun. Kakon yun. Pera. Pira. If you can see sa imong katapat, tingali, makita mo no, kung payat ba siya o tampok, spiritually. Ha? Ang uban niya, masing kalabiran na. Ha? There are two categories of the Bible translation. Ganina, ipakita na ako ninyo ang difference sa translations. That's why, when you read Bible, dapat natay compare, no? Sa cellphone, mas dali, kaya na-compare. One verse na gusto niyo masabtan broadly, pwede niyo i-compare. Na dito ang nagkalain-laing translation. Nya, ganahan ko pagka gusto na kong palawman, gusto na ko ipa-broad ang labi na paghimo ko wali. Ganito na ko ang amplified version. Amplified version, pero tinidunta kayo. Daghan na dito kubad. Pero kung gusto niyo makuha ang original, no, word for word translation from a Hebrew word, kaya gikan sa Hebrew ang original Bible, and then written ngadto sa original na translation which is King James Version. Mao nang dunay ginatawag Bible Baptist nga sila religious kaayo mahitungod diha. And tungod sa ilahang legalistic principle, di na sila magamit ng lain Bible kay King James ra gyud. Makidebate na sila, mag-away na sila. Oh. Pero wala ta nga kay all translations makaigsuonan pareha ra gihapon og content. Gawas lang adtong mga Bible paminaw mo, gawas lang atong mga Bible sa Saksi ni Jehovah, Bible sa basig na po'y Bible ang kabalo, di ko sure. Basig na po'y Bible ang Iglesia ni Cristo. Naghimo man ni mga dagkong relihiyon o kaugalingon nilang Bible. Kay ilang gipang-ilisan ang translation na kung mukontra sa ilahang relihiyon. Pero aside from that, all those well-known translations in IB, in LT, katong King James nga gipasayon, dili na to mga daw. Mao na ng New King James Version. No? So, dunay two categories of the Bible translation, itawag siya modern day language. So, muna na karon in IB, no? New International Version, niya, doon na po'y ginatawag equivalency. Ang equivalency, translated word for word. Word for word. Ang di-translate. Pero ang uban, di-translate no, by his kanabang sa iyahang content, sa iyahang mensahe. Mas gipasayon. Context. O bitaw na kung magbasa kang Bible, kung gusto ka makuha ang context, basaha chapter by chapter. Sabdan? Kaya na ay context diha. Bukod pasabot, no? Equivalency. Translate the thought. So, ang modern day, word for word, ang equivalency, translated by thought. Exact translation ang klaro na kubad. Exact translation, word for word. Kanya namin ginatawag exegesis. Ang exegesis consists of parables. So daw, mga sampingan, no? Na gituyo na sa Ginoo, na bitay na mutanan at tinunan nga nung hilig man si Jesus ug sampingan. Gituyo sa Dios because sa panahon ni Jesus daghang mga kanang nangitag fault bitaw siya. Labi na gyud ang mga religious group. Ang mga religious group,
Nagsigig apil-apil, dili aron naminaw, apan aron pangitaan siya sayo. That's why si Jesus, daghang sambingay, parables. Kaya si Jesus, sila lamang nga naay lihog ang makasabot. And so those who keep their attention, no, o gusto nyo makasabot, magkaigsuunan kadtong mga tao nga naay Holy Ghost, na ang Holy Spirit, ang Holy Spirit man mo'y mag-illuminate. Amen. Amen. Okay. Understanding and loving the Bible more than words. Ini mo katapan ina understanding and loving the Bible more than words. Kung ganahan ka maminaw sa I love you sa imong banaw sa imong asawa, mas ganahan kang maminaw sa pulong sa Ginoo. Hinaya sa amin eh. Kung ganahan kang maminaw I love you sa imong crush, mas ganahan kang maminaw sa pulong sa Ginoo. Tinuod ka na? Tinuod pa ka na? Ha? Hindi mo katapon na tinuod na to. Bininyo, hapit na bumalik ang Ginoo. Paspas na kayo ang panahon. We are living in the end times. Amen? Dili na ni panahon mo magligoy-ligoy. Dili ta mo uban sa panon ni adto mga tao nga nagpalayo sa Ginoo. Muuban ta sa panon sa mga tao nga in love kay Lord. Amen. O kung kita in love kay Lord, in love ta sa iyang pulong. In love ta sa pagsimba. In love ta sa presensya sa Ginoo. Like David, ingon siya, ang iya ring tinguha, na kanunay siya magpuyo sa balay sa Diyos o maminaw sa pulong sa Diyos. Diha sa iyahang templo. So the Word of God is the bread of life. Mautana ko, kapila ko mutaon sa isa kadlaw. Kapila. Ha? Katulo? Ang basic yun, katulo. Pero kaya mga Pinoy, kuan man, ulit man, lahit pa itong pamainit, lahit pa itong pamahaw, lahit pa itong snacks pagka alas 9, lahit pa itong paniudto, niya, snacks na po pagka alas 3, pagkagabi sa dilit pa mukha panihapon, magpika-pika pa. Grabe yung Pilipino pa kanto na ulitan. Hindi mo katapan, ulit kay ka ba? May lagi unta ug ingon ana po ng atong batasan kung pulong na sa Ginoo ang hisgutan. Hello? Pasig. Ha? May lang basag Bible kausas isa ka semana. Ang mga leaders akong gi-challenge. Sir, itong ako ana nagmo ako ani. Kung ang pastor nag-journal, asa man inyong journal? Amen. Asa inyong journal? Pakita ko inyong journal. This is the proof na nag-devotional ka. Akong journal, hapit na mapuno ni, karoon lang ning tuiga. Kaya every year, lahi-lahi akong journal. Karoon tuiga, ang akong journal ay igsoon, akong gi-base sa devotional hours. Ako ang mentor ng mga si Tatay Herly, ni Siya Perly Montes. So every devotional hour ni Tatay Herly, alas 7 sa buntag, ginashare ko kanina na ako sa Facebook. I-search ninyo Bishop Perly Montes. Mura ko kag nagbasa ng Bible. Kaya iya gina-detail pag-ayo. No? Karon chapter 1 sa Mateo, chapter 2 na sa usay di pagalit niya mo man sa chapter sa kadlaw sa tulo kadlaw, part 1, part 2, part 3 niya kay iya gina-digest umayo. Gina, chap. Oh.
Murag yung giniling ba? Daghang kay kag masabtan. So the more na nagabasa ko, nagasulat ko journal na ako ang mga sakop diri ako na silang gi-required nga mag-journal. Kamo unta. Tungod ka in love naman mo sa Ginoo, in love na pud mo sa pulong sa Dios, mag-decide mo, mag-commit mo nga maghimo mog journal. Amen. Karong December ang pinaka the best nga journal makadawat og kuan. Premium. Hallelujah. Katulo, ang pinaka-basic, katulo, mukhaon sa kadlaw. Si David nagingon, I meditate your word day and night. At least day and night. Hindi mong katapa din na at least day and night. Ha? At least day and night. Si David, ingon siya, day and night. Subot pasabot. Mintras apay adlaw, meditate sa pulong sa Ginoo. Sa gabi, meditate sa pulong sa Ginoo. Tanang panahon ang buot pasabot ana. Nag-meditate siya sa pulong sa Ginoo. Walay panahon nga wala niya i-meditate ang pulong sa Diyos. Dahil kadtong mga tao nga nabuhi diha sa Ginoo, wala na pulong na mugawas sa ilang bakba nga negatibo. Timailhan na siya na life, ang iyang pulong word of life. So kung naay gikasulti nimo nga dili maayo, nasakitan ang imong gisultihan, kay kadto nga word dili maayo, meaning nagasulti ka sa imong pagkatawhan. You need to change your mind. You need to repent. You need to ask forgiveness. Nga naman, dili man to word of life. So paningkamutan nato mga kaigsunan nga ato na lang masulti word of life. Say amen. So, everybody say the word of God. Ano, masulti na the word of God. The word of God Is my daily bread. is my daily bread. Balik ko na itong sulti na the word of God The word of God is my daily bread. is my daily bread. Day and night, i-meditate ang pulong sa Ginoo. Number 2. Isaiah 55 verse 2, palayo kong basa siya. Palayo kong post. Isaiah chapter 55 verse 2. From the Old Testament niya, Isaiah 55:2. Kanya Job 23:12. Pasa na to. Saan naman nagbantay diha? Why do you spend money for what is not bread? And why your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Huwag na naghisgot ng physical body, naghisgot na din soul. Nganong sige magkakaon anang mga way hinungdan. Sige paminawan ng mga marites, sige paminawan ng pangdaot, sige paminawan ng mga negatibo. Nya nga nang mugasto kuno ka anang mga dili makatagpaw nimo. Nya mangutang ang Panginoon. Mangutang og cellphone. Pero why Bible? Mangutang. Mga estudyante, maghilak-hilak. Ay, di ko maskulang, di mo palit ang cellphone na. Pero wag yan nihilak. Mapalutin ko Bible. Wag yun. Dapat nihilak na, magpapalit ko Bible. Uwaw, biyatas Ginoo. Oh, ang way mga hinungdan, mo'y imong gustong ipapalit kung
gipautang pa. Nay Bible, libre na. Wa pa gyud nimo ati man. Wa pa gyud nimo basa. So listen carefully. Paminaw. 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 Oh, listen carefully. Paminaw. Eat what is good. Ganyahay ran obis ka kay pataka ang kagkaon. Ganyahay ran na cancer ka kay pataka ang kagkaon. Ganyahay ran na nasakit ka kay dili mao ang imong mga gipangkaon. Right. Kauna o unsay maayo. Amen. And I'm talking about physical and spiritual. Kauna o unsay maayo makaayo. Ha? Ay sige instant